Kamusta mga kaibigan? Welcome to Josh Friends, where faith meets friendship and inspiration is just a conversation away. This is Reverend Migs Ramirez, and today we are joined by a special guest who's ready to share some words of wisdom from your favorite books and songs from Jesuit Communications. This might just be exactly what you need to hear. So, sit back, relax, and let's dive into another episode of heartwarming stories and uplifting messages. Are you ready? Let's go! Kamusta sa inyong lahat? Ako po si Pauline, isang freelance singer, voice teacher, at studio director ng Handa Awits Music Studio. Bilang isang vocal coach at musical director ng Pilato Isang Musikal, malaki ang pasasalamat ko na makabahagi ng aking mga saloobin tungkol sa napakagandang koleksyon ng mga awit, ang Misa ng Pag-asa. Alam nyo, habang pinag-aaralan ko ang mga himig at letra ng songbook na ito at pinakikinggan ko ang awiting Magpasalamat Tayo sa Panginoon, hindi ko maiwasang maiugnay ito sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon, lalo na pagkatapos ng nakaraang eleksyon. Napakalinaw ng mensahe ng awitin lalo na sa linyang Magpasalamat Tayo sa Panginoon, sa Diyos na ating kaligtasan. Bilang isang choir conductor ng Children's Choir ng Diocesan Shrine of St. Teresa of the Child Jesus sa Los Baños, Laguna, nakikita ko kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng matibay na pundasyon sa mga kabataan. Kapag tinuturuan ko ang mga bata ng mga bagong awit mula sa songbook na ito, hindi lang teknik ang tinuturo ko kundi pati na rin ang kahulugan ng bawat salita. Sa nakaraang eleksyon, kitang-kita natin kung papaano nag-iisip ang ating mga kababayan, kung ano ang kanilang mga pinapahalagahan. At ito ang dahilan kung bakit naniniwala ako na napakahalagang ituro sa mga bata kung paano suriin ang tama at mali. Ang maging isang mabuting leader ay nangangahulugang paglilingkod sa taong bayan. Hindi ba't yan din ang mensahe ng mga awit sa Misa ng Pag-asa? Sa dilim ng gabi, tinatawag natin siya. Sa pagdurusa, tinulungan niya. Minsan sa mga rehearsal namin, pinag-uusapan namin kung paano ang isang simpleng awit mula sa mga songbook tulad nito ay kayang magbigay ng napakalalim na mensahe. Katulad ng linyang, sa gitna ng unos, tinawag ang ngalan niya at tinahimik niya ang mga alon. Nagpapaalala ito sa atin na sa bawat pagsubok, maging sa personal na buhay o sa ating bansa, may pag-asa tayong makasumpong ng kalakasan sa pamamagitan ng pananampalataya. As a soprano alumni ng World Youth Choir, nakita ko kung paano nagkakaisang mga tao mula sa iba't ibang kultura dahil sa musika. Ang Misa ng Pag-asa ay nagsisilbing tulay din. Ang paggamit ng sariling wika at simpleng himig makes it easier for everyone to participate. Hindi ba't yan din ang essence ng ating simbahan, where everyone feels welcome and can actively participate? Kamakailan lang nagdiwang tayo ng Mother's Day. Ang ina ng ating pamilya ay katulad din ng mga awitin sa Misa ng Pag-asa. Sila ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa oras ng kalungkutan. Nag-aalaga, nagtitipon at nagmamahal. Sa aking music studio, kapag tinuturuan ko ang mga estudyante ko, I always emphasize na ang pagkanta ay hindi lang tungkol sa pagpapakitang gilas, kundi tungkol din sa pagbibigay ng mensahe ng pag-asa at inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Kaya sobrang valuable ng mga awitin mula sa Misa ng Pag-asa dahil binibigyan nito ang mga awit at choir ng powerful tools to spread God's message. Kapag naglalakad ako sa kalikasan o nagmumuni-muni sa ilalim ng mga bituin, I find myself humming these songs, feeling reconnected to what truly matters. Naalala ko kung paano sa simpleng pamamaraan pwede tayo maging instruments of hope. Bilang choir director, I've seen how introducing new liturgical music like these songs can transform a worship service, making it more meaningful and participatory for everyone. Ang mga awitin sa Misa ng Pag-asa ay hindi lang para sa panahon ng pandemya. Kahit ngayon, marami pa rin ang humaharap sa personal na mga unos sa kanilang buhay. May mga challenges sa trabaho, sa pamilya o sa kalusugan. These songs remind us that just as we survived the pandemic together, we can face these personal storms with the same faith and hope.
Kaya kung katulad ko kayo na nagsisilbi sa simbahan, nagtuturo ng musika, o simpleng naghahanap ng awiting magpapaalala ng pag-asa, please get a copy of Misa ng Pag-asa. Napakahalaga nito lalo na sa mga choir para sa mga kantang madaling sabayan, damhin at ialay. Learn more and get inspired by this songbook. Head over to Jescom exclusives on jescom.ph/Josh. Maraming salamat sa pakikinig. This is Pauline reminding you that with every note we sing, we can spread hope and inspire faith in others. Hanggang sa muli! Maraming salamat, kaibigan. That wraps up another episode of Josh Friends. I hope today's reading touched your heart and gave you something to reflect on. Remember, you can find the full text of what we shared today, along with many other inspirational resources at the Jescom online shop. Until next time, this is Reverend Migs Ramirez reminding you that you are never alone on your journey of faith. Paalam at ingat, mga kaibigan!